Mayong buntag masuking tigpaminaw sa walay pagkabalaw pagsikita og padayon ni ini matag kadlawon o kani ang Cornerstone Believers Radio program diri sa DYSR 95.1 awong giahwa kag tanan nga atong ipokus sa ato ang dalunggan sa pagpaminaw sa ato ang mensahero karon. Ako dai si Ranel awong kauban si Ivan Mab og siyempre ang ato ang pastor Dr. Pay Pascardo. Mayong buntag sa tanan. Buntag Iban. Ay, muntag, no? Itong invite ng tanan to follow our YouTube channel, that's Music Generation Official. And sa tuwa nga mga songs, you could stream it on Spotify, Apple Music, and YouTube Music. No, bulong nga lamang ang Music Generation Band. Pwede pa niyo i-follow ato nga mga Facebook channels. We have Cornerstone Believers radio program, natay Sweet Church Connect, natay Counterflow, natay Sips of Scriptures, and of course Music Generation. Maayong buntag sa mga kuyog na to karon sa ato ang live. Good morning sa akong parents, no? June and Joy Valencia, good morning. Good morning kang Alyssa, and also good morning ka Sister Melissa, Jodeline, and Sister Flor. Maayong buntag ka natong tanan. Maing buntag. Evangelist Ranil, sugdi ang atong programa pagampo. Kampo kita. Amang balaan tinubdan sa tanan pinagi sa mga mensahe daghan pa kami makatunan og tanan nga naminaw niini malamdagan sa imuhang pulong ilang mga hunahuna ilang masabtan ang imuhang pagka-Dios ining kalibutan na nga ikaw ang pinakagamhanan ug wala na lain pa. Pinagi sa maong mensahe daghan pa kami nga malig-on ang amuang pagsalig pagtuo kanimo sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Mga higala atong sugdan nga to ang pagpamalandong karon sa pulong sa Dios diha sa Exodus chapter 14. Narata sa verses 23 to verse 29. Versikulo 23 hangtod sa 29. Balik ko sa ubasa sa Evangelist Ma'am sa English translation. I'll be reading from NLT version. 23. Then the Egyptians, all Pharaoh's horses, chariots, and charioteers, chased them into the middle of the sea. But just before dawn, the Lord looked down on the Egyptians' army from the pillar of fire and cloud, and he threw their forces into total confusion. He twisted their chariots' wheels, making their chariots difficult to drive. "Let's get out here, away from the Israelites," the Egyptians shouted. "The Lord is fighting for them against Egypt." When all the Israelites had reached the other side, the Lord said to Moses, "Raise your hand over the sea again, then the waters will rush back and cover the Egyptians and their chariots and charioteers." So as the sun began to rise, Moses raised his hand over the sea, and the water rushed back into its usual place. The Egyptians tried to escape, but the Lord swept them into the sea. Then the waters returned and covered all the chariots and charioteers, the entire army of Pharaoh. Of all the Egyptians who had chased the Israelites into the sea, not a single one survived. But the people of Israel had walked through the middle of the sea on dry ground, as the water stood up like a wall on both sides. Paliw ko basa Evangelist Ranil sa Cebuano. Ikaw ng pulong sa Dios sa 23. Gikukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karawahi, sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakadlawon, bidungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Ipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karawahi busa naglisod sila sa pagdagan ug miingon ang mga Ehiptohanon, "Musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato." Ang Ginoo miingon kang Moses, "Iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat ug mitikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karawahi ug mga magkakabayo." Busa giisa ni Moses ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat
Misulay ang mga Ehiptoanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. Mibalik pagtikyop ang tubig ug natabunan ang mga karwahi. Ang mga magkakabayo niini ug ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahibilin. Apan ang mga Israelita miagi sa mamalang yuta taliwala sa dagat ug sa isig kagilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig. Kanindot sa itong gibasa. Mga higala, let's talk about God's power at the crossing. Kaning, itong title sa mensahe ko, Across the Edge. Kada bang tabok na ka sa ngilit. Makita na to diri ang gahom sa Dios sa pagtabok. God's power at the crossing. Nakasinati ba ka o nakatubang ba ka higayon sa imong kinabuhi nga diin gibati nimo nga dunay paril nga nag paduol kanimo or dunay paril nga imong giduol nara nang duha basta kay di ka kalabang sama sa usa ka crisis nga ang imong options murag nalanay na murag nawagtang ang imuhang kapilian and only one possibility nga nagpabilin kanang mosalig na lang ka sa Dios or malumos ka sa kahadlok. Ha? Kasulay ka na evangelist rin. Kasulay. Ang imong option ba? Mosalig na lang sa Dios or malumos ka sa kahadlok. Nara ng duwa. Kini nga itong gibasa mga higala from chapter 14 verses 23 to 29 sa Exodus. Ang mga Israelita nagtindog sila nga natrap tunga-tunga sa Red Sea o sa nagkaduol nga kasundaluhan ni Paraon. And God's answer is not a clever plan of human ingenuity, but a display of divine power that parts the sea and leads His people to safety. Kaya kung kita yung magunahuna ang tubag sa Dios sa hilak sa mga tao, dili gyud mo inaandan. Kaya kung kita yung hilak atong pagkita ang gatutog pambot, kita atong barko ato nga musakay ta ato ganun pero tubag sa Dios kitikason mo to dagat. Kung doon naman gani kay iampo sa imong kinabuhi higala, kung doon naman gani kay iampo sa imuhang pagkatao, sa di nag-atubang naka og daw mga paril sa kalisod or mga Red Sea sa imong kinabuhi or gigukod ka og mga kahadlok. Ang imong iampo mo ni nga amahan, langit nung amahan. Ablihi ang akong mga mata nga makita nako ang imong gahom nga nagapamuhat. Ako usab giabli akong kasing-kasing nga mapagawas sa ako ang mga tanan ako nga pagbati ug labaw sa tanan ako ang iandam ako kasing-kasing sa pagsalig ug pagdawat sa imuhang trabaho ug abliyo sa mga ko ang mga baba aron sa pagdeklarar sa pagsulti sa imuhang pagkagamhanan sa among kinabuhi. Gusto ka ng tulo ba? Ablihan ng mga mata, ablihan ng kasing-kasing, ablihan ng mga baba. Ayaw kalisang naaba kay kapamilya karon nga nag-antos o kamatyunon na or nagproblema o wali kwarta or aksidente or na hospital. Ang imong iampo sa Dios nga ablihi akong mga mata nga makita na ko ang imong gahom nga nagapamuhat sa pagsulbad ni ini nga kahadlok. Abliyo sa mga kuwang ako sab giabli ang akong kasing-kasing sa pagdawat sa imong trabaho ug pun-a kini sa imong mga pulong sa pagtuo. Tagay ikog mga pulong nga madeposito sa akong kasing-kasing aron ang maabli ang manggawas sa akong baba nga abli mao ang mga pulong sa imong pagagamhanan ug sa imong pagka-triumphant. So nga na mga higala, dili ka pasagad og jabaw-jabaw. Ay sagad-sagad og kilak-kilak kay lisod kay ning pasagad og kilak.
di ka kita sa trabaho sa Dios. Mm. Ang setting din ni mga higala alang sa mga bag-o pagkaroon pa dyan nagkapamati. Ang mga Israelita, ningbiya sila si Egypt. Gigukod sila sa paraon kay suko man ng paraon ng mang namahawa na sila. And abot sila sa Red Sea uban sa paraon nga nagkukod kanila nga gusto yung mapatay nila kung dili sila magkuyog. Ug mo ni hinungdan nga dunay dramatic nga bottleneck that test trust. And kita na to miracle din ni atong istorya nga ang Dios nagpikas siya sa dagat mismo. Gitugutan niya ang mga Israelita nga walk through sa uga nga yuta gikan sa dagat gipamala sa Dios, gipauga sa Dios. Samtang ang mga army nga maninggukod, ang mga pursuing army is drowned when the waters return. Imagine ka, Ibn Daniel nga, sa dihang ikaw pa'y mingtabok, ning hawan ang dagat, o sa dihang nitabok na ang imong kontra ninggukod ni mo, nalumo sila. Trabaho na sa Dios. Ug ang key idea ni nga tuwang mensahe ng kabuntagon mga higala, mao ni, sa dihang ang Dios mamuhat sa iyahang gahom, diha sa ngilit, kuno ba, edge na ba? At the edge of human difficulty. Kaingon na nga na ko sa ngilit sa kalisdanan, timan igmayo nga ang imong pagtuo gisulayan lamang. Ikaduha, o gusto sa Dios nga mas mahimaya siya makita ang iyang gahom sa imuhang mga kalisdanan o sirkumstansya. O ikatulo, importante kay ni, nga kita nga mga katawhan nga nag-agiyo o kasinati ni ini nga pressure o kasakit sa kinabuhi, gipurma sa Dios ang atong mga kinaiyag batasan. Aron magkinabuhi kita nga magsubmitar gayud sa iyahang pagkagamhanan. Nakuha ni may Evangelist Mav. Sa panahon nga makasinati ka hilabihan nga mga kalisod o grabe kayo nga mga kasakit o kahadlok sa kinabuhi, tiban dili lang kay ang imong pagtuo gisulayan lang. Apil na siya. Number 1, ang imong pagtuo gisulayan. Apan ikaduha, timan ini, gusto sa Dios nga ang iyang trabaho mo'y makita, dili ang imong diskarte. Ikatulo, nga timan igmayo kung naagi ka kalisdanan, kapobrehon, balatian, sakit, timan inagmayo nga gusto sa Dios nga mapurma ang imong batasan, mapurma ang imong kinaiya. So muna igo Evangelist Ma'am sa tulo, sa matag pressure sa kinabuhi. Dili kay mingon ra mga tao sa Facebook, Lord, tama na Ginoo sa pagsulay. Tama na yung batasan nimo, na tama na. Wala pa. Diyan yung sulti ni Ma'am ding tulo ka. Rason nga nganong kanang kung makasinati na ka nga naana ka sa edge of human difficulty, kining tulo mo dili siya dapat lang taon sa tao. Usa sa atong kinanglan nga ibutang sa atong mataguna-una is ang mga pangitabo sa ato nga palibot, even mga calamities or whatever shaking that happens in your life. It's not wala na naitabo kay timing lang or mayroon tang coincidence lang, but it happens for a bigger purpose, no? Instead of just crying, no, or instead of just pares uban nga magmaoy, mamalikas, magmaktol, no, usually lang nga reactions on Facebook, kita nga kanang napuno or may nakasabot sa pamaagi sa Dios karon ipasabot nga kanina yung mga butanga, magpadayag kini sa gahom sa Dios o kani gigamit pud sa Dios sa paghulma sa ato ang mga kinaiya o sa ato mga batasan. Ato sigurong buhaton, no, mas mudango pa ta sa Dios mingon ta, Lord, kani mga pangitabo karon aning kalibutan na, Lord, asa mang napita sa ako ang batasan, Lord, tabangi ko Ginoo nga makita nako sa ako ang kinaiya, Lord. Asay mga butanga angay na akong buhian, angay nga mga tangtang Ginoo, okay. More than na siya purpose ana dan pinagi pa na makita gid pod nga ang Dios gamhanan gyud gani man si imong kausbanan. Salamat kay Ma'am. Yes. Inani Evangelist Ma'am. Speaking with sa ato ang tako kayo ang corruption ni tabo sa Pilipinas. Before na ko explain yung passage kay naman siya kani ba Ma'am? Tanan siya kanang relation ba? Ang kung mga makita na to mga tao sa social media, sig reklamo, wala, sig suko, sig yaw-yaw, ala mga kurakot na. Pero wa kay madungog nga
nanawagan sa social media ang iyon ta mga igsuon, manimba ta, mag-ampo ta, magpuasa ta, tungod kay mga itagtabang sa Dios, kay dili mosulbad nato ning atong kuana. Dili mosulbad. Ang kasagaran sa mga tao, iguro gyawyo. Oo. Bilang naka-trilyon ang ato ang utang sa ato ang gobyerno karon sa nagtaman-taman. Unya mingon ta nga, mahawa na mo diha ka mga politikong kurakot, mamahawa ba din na. Oo. Gawas ko ng Dios may mamuhat na ni. Mm. So when the people cry out to God, Amen. mga itagtabang sa Dios nga kanibang atong kasing ma-shape ni atong pagkatao nga unta mo submit ta sa lordship sa Dios. Mo submitar ta sa pagagamhanan sa Dios. Sigurado jud ko even nga dunay pagabuhaton ng Dios. Amen. Mura na naghanap ng ato ang karon imbis mga priso ang mga kurakot ron wa man ninggara man. Ako masulti mga igala mo di ba? Kanang gingon sa Biblia bitaw, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Kana mga higala, imo lang taon, ang Dios gusto siyang mubuhat, pero na may kondisyon ibon ba? If kung ang akong mga katawan. So gusto kag bilagro, gusto kag intervention sa Dios o nya wa gani kay pag wala gina shape ang imong pagkasing-kasing imong pagkatao, ang tibok nasod sa Pilipinas magsigir tag pangaway pag mga politiko pero di kita magpuasa, di kita magampo, di kita mapaubos sa Dios, wa ta nagtabang sa Dios. Bisura. Ano? Abtan matanig 50 ka 100 years walay mapriso ning mga kurakot ani. Mo ni ako masulti. So ato lang tawon ni Ma'am ang pinakaunang punto niya tuminsay. Number 1. God's intervention happens where it seems impossible. God's intervention happens where it seems impossible. Ang pagpanginlabot sa Dios mahitabo kana diin adunay daw imposible. Unsa ring ingon sa verses 23 to 24 Evangelist Ranil. Ngayon ang pulong sa Dios, gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahi ug sa mga magkakabayo subay sa ilang giagyan sa dagat. Sa pagkakadlawon, midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Kasabot ka ni iba na nila yung gibasa, di ba? The crisis point mo ni mga higala. Ang dagat napikas. Ang mga kaaway nagukod. Mo ni siya'y the stage for God's dramatic intervention. Kita ni mo diha nga ang Dios o ang mga kasundaluhan ni Paraon nagagukod sila. And the Lord looks on from the pillar of fire and cloud, causing confusion in the camp. Ito ba, yun namin ng Biblia ba? Gigukod sila sa mga Ehiptohanon, uban sa tanang mga kabayo sa hari. Sila ba sila ng kabayo? Wala sila ng kabayo, naglakaw na sila. Uban sa mga kabayo sa hari, sa mga karwahi, ug sa mga magkakabayo, subay sa ilang giagian sa dagat. Timan nga kani siya napikas na ang dagat ani Ibn Mav. Napikas na ni. Nabahin ang tubig ani ug naugang ang taliwala nini ug miagi niini ang mga isalita sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig mo na siya hitabo. Then samtang nara sila sa yuta mismo nga ang mga dagat nga pikas na muradag mga dagko kayong mga paril. Dagat himong paril. Nigukod po ang mga Ehiptohanon. So ang mga Egyptians naabot sila ning subay po. Imagine mo katriling kasanan. Imagine mo mga panahon na di baka pwede pa sa dagan kinapon mga bata. Nya kusog kayo gaguros ng kontra. Gagukod sila. So gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahi ug sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. Sa pagkakaadlawon, ang ganahan ni Ibn Mav kay midungaw ang Ginoo. Doon sa Ibn rin ang Ginoo?
Dungaw. Midungaw ang Ginoo. Unsa may purmag dungaw Iban Daniel? Patanaw ko sa action ko no. Midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundaluhang Ehiptohanon ug gilisang niya sila. Kabalo yung kanibang mga wali sa mga pastor iban mga ang Dios lover na siya. Di jud na siya mo iya i-comfort na siya. Ngana na kani gilisang lagi ni. Iban mo unsa resulti niya man ni. Kailangan tang moingon ang mga tao nga God does not confuse, no? Dire mga dire kay Sa English na. atong bulong no. Sa ganitong verse. Verse 24. 24 o giingon dire no. But just before dawn, the Lord looked down on the Egyptian army from the pillar of fire and clouds, and he threw their forces into total confusion. No, sakto na taning God is not a God of confusion sa. Dire ka og nay tuyo ang Ginoong libugon ka, libugon gyud kaniya. Amen. Muna yung ko sa ibang nga yung mga pastor ba nga era kay mga binalihan mo sobraan mo murag ilang mga membro sa simbahan ro sig taga Cloud9 ug ice cream bitaw Na mo na. tuo ka ang Dios di ka balong mulibog libugon nga sa Ginoo lupi pay buang nimo Tinuod. bisa pag libugon nga sa Ginoo maglibog mga ng tao gagibuang siya wa unsa lang ka ang Dios mulibog nimo iba na nil kun ang yawa mo mulibog nimo mulibog ka dili libog ha mulibog ka samot ang Dios mulibog nimo Na. so nagtuo ng ubang mga pastor nga ang Dios di kabalo mo libog, ang Dios di kabalo mo palisan sa mga kontrol. Kung ang Dios may maglagot, ay bisa pag puyo kag mansion libog mas Ginoo. Tinuod. Kani ang mga kontra nagukod sa mga nagukod sa mga Israelita ibang mga. Ni dungaw ang Ginoo. Ni dungaw. Ni Ginoo asa ko dabi. Sayon ra na. Inigukod ko sa iban mapalat. Daggan kayo. Yung Ginoo, hapit na di ay maabtan ang mga Israelita. Sige. Libugon ta mo. Hallelujah. Kaning Misaya iban mo, I don't know. Na-bless pa kani ining number 1 iban mo. Mangutan ako na iba na nilon sa iyang kuan ni. So may masulti niya ni. Sige man Ronel, padung kami. May kanabitong kuan ning musunod ta sa ato ang kaugalingon nga paningkamot nya bisan unsa nato og paningkamot wa manggihapoy mahimo. Tungod di ay kay naay gapalikod nga ang tao kinahanglan jud siya nga makiktabang sa Dios. Nagiingon si Juan Evan Mab si Pastor Lira si comment yun si comment. Yes, Pastor Lira now. God can do anything anyway. Bitaw. God can do anything anyway. Ano dahil buot ka sa buhaton niya. Siya may pinangkalabaw sa tanan niya. Siya itag-iya sa langit o sa kalibutan. And by the way, mga higala, nakalimot ko pahibalo ni Ivan Mab. Starting di ay karong si naan kani atong broadcast karon sa DYSR. Ako na ni siyang ipa-upload ni Apostle Jasper sa YouTube. Wow. So natay gawin yung channel to. I think kung human siguro Apostle Jasper gama murag Faulkner Faith Mascarado ang channel. Kaya para na dyan nga ako ang mga tanan na kong mga broadcast nga labi na dire sa DYSR dito kailangan mga tao dili tilantaw Facebook pero tilantaw YouTube so basta kay sugod yung kaning sugod sa Exodus. Tanan na ito nawali sa series na ito sa Exodus ato na siyang i-upload. Kaya ang Genesis wala man ito na kompleto. So kanya lang Exodus mo yan itong masugad ng upload niya. Mag-ampun na tayong in good health kano na siya Apostle Jasper kay kapoy pa na kayo sa sige eskwela. Salamat sa Ginoo. Balik ta sa itong mensahe karon mga higala. Kanabang ang Dios often works where human plans fail. Kung sa may kasagaran ng palpak sa plano sa tao, di mo makita nga, tara, kita niya mong trabaho sa Diyos. And the path forward seems black. Sa dihang ang dalan padulong sa pag-abanti ni mo, murag na babagan, diha ka magkaingon nga, kaya pa sa Diyos maghimugdalan? So kini nga ang kamatuoran, mo ni siya remind nato that salvation is not by clever strategy but by divine power.
daghan na kay mga tao nga nagkaingon-ingon sa kinabuhi tungod kay ang problema gisulbad og problema. Mo. Laktor ka pag-istorya, akong lalang sa nun, ang problema gisulbad og diskartes kinabuhi. Gisulbad og tinawhanon nga mga diskarte. Dili na mo silbi mga higala. Na mabot ka sa punto sa imong kinabuhi kay bisan na imong diskarte, wala diskarte. Bisa ang imuhang diskarte nimo dili na ka diskarte. Mabot ka sa punto sa imong kinabuhi nga ang imuhang gibuhat nimo nga pamaagi nimo wala na pulos. Hangtod mo hila kag mingon kag butsabaw na kag Ginoo tabang. Oh, sa ingon ko gani na sa ato introduction nga. Mabot ka sa punto sa imong kinabuhi nga your only option is to trust God. Mo na lang na. Kung wala pa ka nabot sa punto sa imong kinabuhi nga ang imong option mo salig sa Dios, wala tara kay mabot ra gina. Nakasalat tayo kay Ivan Daniel nga ang imong na lang option mo na lang pagsalig sa Dios, di ba? So, di na ito, mulat na kay nakasinante naman ta. Pero basig na listeners na to ni na programa nga gara pa kayo sa kinabuhi. Naapay ka paghambog na pastita, tito, kuya, ate, mama, papa, daddy, mami, dagan pa kayo si uncle, si auntie, si cousin, si friend. Hulat na. Pero hulat lang. Be patient. Mabot ka sa punto siya mag-ginaboy, may kaginoo. Ikaw na lang ang paglaom na ko. Mabot ka sa punto na higala. O ayaw gulata nga maabot na. Karoon malang daan, paktisa na ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya abot sa panahon nga sulayan ka na, di na ka matarantar, kabalo na ka unsaon. So, ikaduha mga higala sa ato ang punto sa itong minsay. Ano sa ito, number 1, gali mo, no? Ato sa review. God's intervention off the edge. Deliverance happens where it seems impossible. So, God's intervention happens where it seems impossible. Second, stepping into the unseen path requires courage. Stepping into the unseen path requires courage. Ang pagtikang sa dalan nga wala makita, nag-require dyan siya kaisog. Ha? True. Nag-require na kaisog. Kanang inon kas ginog abante way dalan. Asa mo ko babante ni? O sige, move forward mo. Asan to move forward? Dagat mo na. Ma. Unsa may gingon sa verses 25 to 26 Evangelist Ranil sa Cebuano. Kipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karawahi busa naglisod sila pagdagan og miingon ang mga Ehiptoanon. Musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila og nakig-away kanato. Ang Ginoo miingon kang Moses. Iisa ang imuhang kamot ibabaw sa dagat ug mitikyop ang tubig ug matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karawahi ug mga magkakabayo. Mga higala, kung namati mo sa gibasa ni Evangelist Ranil, matod pa, wala lang kay gi-confuse si Ginoo ang mga kontra. Napaiban mo? Astang ligid, gipagahi siya gipatuyok. Grabe na. Amen. Ha? Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid, sa mga karwahe. Kung may masulti na mo na Ivan Mabi, before ko continue, Bi. Dari na to makita, no? Ang pagkagamanan sa Dios, it's not limited only to making your minds confused, no? Pero pwede po dahil sa mga physical nga mga butang aning kalibutana, imo magipangsaligan nga mga gamit aning kalibutana, no? Nga of course this chariots alam man ang giisip kaniadto nga mga muna pinakamahalon kay luxurious na nga vehicle Ivan Mab sa ilang panahon. Pero kung ang Dios na kay chariot gara na kay kana. Tinad. Chariot karon. Day kagara-garaan ni, no? Bisag mag Lamborghini pa kay Ivan Daniel. Kung ipadagan nimo patiyok pagahion lagi ng mga ligid na kalbong og ukab ng bagol-bagol nimo. Sorry, Ivan Raniel. So resulti ni Ivan Daniel. Bisan dayon sa natong paningkamot, ang Dios ang kontra sa tao. Bisan pag unsa ka high-tech iyang gamit tawag gyapon. Bisan pag labi na karon nga na mga paspas kayo ang kuan sa social media. Pero kung may tao connection, pwede na pugngan sa Dios. Pwede kayo sa din. Amen. So nga kung ganahan ni ba kay kaya bang
ato siguro ng tangtangon ng pagka-imbalance ko sa attributes o character sa Dios mga igala kay nakuan mo gun mo spoiled mo sa mga preacher sa online ba nga sige mo palamian nga ang Dios gugma, ang Dios maluluyo, ang Dios mo comfort, ang Dios mo hupay. Paminaw sa muna ko ba ato sa ling balansyon ng batasan sa Dios. Ang Dios pod mulibog po na siya, ang Dios tagaan mo kalisang. Depende na siya kung kontra ba kaniya o amigo. So yun, lisod mo kay comfort ka sa Dios, kontra ka niya. Ningon ba ang Biblia nga ang dili dapig sa Dios, kontra sa Dios. Ya kung kontra ka sa Dios, i-comfort ka. Bahala ka niya. Taka-taka lang ng imong pastor ni Mugwali. Ningon ang verse 28 po, gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe. Busa, naglisod sila pagpadagan ug miingon ang mga Eptuhanon. Musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato. O unsa may masulti ng mga Evan Mav nga duha man ang kinabuhi. Dapig ang Ginoo nimo or kaaway nimo. Asa man kas duha na Evan Mav? Ay, ito ko dapig. Dagan kayo mga assuming nga mga tao ron na panahon. Ang Ginoo dapig na ko. Yun sa pasiguro nimo. Oo, mo. Kana ko na Evan Mav, i-expound ko na. Kasi ganahan ka na kay entry ng bahin. Daghana kay mga assuming ang mga tao sa atong generation ron eh. Tinood. Bisag wala basa-basa ang Biblia, way simba-simba, o wala katagad sa buluhaton sa Dios, dili buhatag sa ilang mga tithes, ilang mga offering, dili mo laban sa mga gastuon sa kingdom sa Ginoo, then mo assuming kini ngayon sila. Tinood. Dapit ang Dios nako. Yun sa pag-show nimo, Brad. Tinood. Sister. Sana sa mga butang siguro Dr. Faulkner no nga kitang tanan we really have to assess atong mga kinabuhi kay there might be already circumstances sa imuha nga life karon sa imong gipangagyan karon nga nagkalisod ka nakay trabaho pero mura magbuslot imong bulsa nakay mga gamit pero mga guba man may nimong pagpakatukod sa imong pinakadakong balay pero anayon maron sa mga guba man. That's one of the signs siguro no nga God is already intervening sa imong kinabuhi kay He wants nga ikaw mismo mahimong mulaban no doon may kapaingnan na to it's either nilaban ta ni apila-pila sa Diyos ng trabaho or Ni kontra ni kontrata there's no gray area it's gonna be black and white na siya it's either kontra ka sa Diyos or ni dapig ka sa trabaho sa Diyos karong no gamitag ini nga sayos kabuntagon try to pamalandungi no Durang ginabuhi man mo. Tinod. Unsa magyug ka? Unsa magyug ka sister, brother? Ha? Kontra ka sa Dios. Ha? O dapig ka sa Dios. Amen. Dapig ko sa Dios, pastor. Nya dili ka mo dapig sa mga buluhaton sa Dios. Dili ka mo laban sa mga buluhaton sa Dios. Wala gi kay paki. Ngano mo kay paki? Tan-aw ra kas mga tao. Wa kay paki, may pasabot nga indifferent ka. True. So walay luna sa gingharian sa Dios ang tao nga walay paki. Pagpaki ya. Correct. Pagpaki. Pangilabot ba? Kay ang Ginoo duha ra jud na. It's either dapig ka niya or kontra ka niya or dapig sa nimo or kontra siya nimo. So kung kontra kas Ginoo higala astang problema. Ganon. Yung kinabuhi mo si Kengon-ingon. Okay, nga na siya. Nining panahon na the people must try what they cannot fully see. Kanang sulayan nila nga ang wa gid nila makita nga sa kalalom ng Red Sea kay yung mag-search ka na sa internet lalom gina siyang Red Sea map. And doon na day, di ba sa dagat naman sila sa ground naman sa yuta. And ang yuta ni is una sa tanan is unfamiliar. Wa gid nila mag-iisukat-sukat. Yun sa putong Ginoo sa kay wa putong yung ang Ginoo naghimo dalan ba? Naghimo siya dalan, naghimo siya og highway gikan sa dagat. Nga kini nga dalan is unfamiliar. First time nga lakwan nila. Ganon. And kamano ba even mga sa surface sa dagat nga daghan bin mga bato-bato, agupan gana daghang mga tuyom gani, daghan din katunog, daghang mga corals ana. Tingala jud ka aning dagat ani nga pagkabastara ani nga hawan gini. Tinon. Na Ivanel. Hawan gini Ivanel kay bulungan gani siya nga ang Dios mo'y naghimog kasada. Unang sa usalag gabi na human ang pinakataas kayo nga highway nga walay human-human sa DPWH. Tinon. Sa kasayon ang Dios mo'y nangitag pa maagi. Mga igala, napailain. The waters have not yet fully closed. Paglakaw nila, wala di sila dayon. Samtang sige pa sila lakaw, pabiling apli. Gihulat gyud sa Dios nga mahuman sila tabok.
ug sa diha nga nakaduol na sad ang dalan diin asa dapita ang punto or asa dapita ang bahin sa dry ground nga naabtan sa mga tiil, sa mga chariots ug sa mga charioters, sa mga kasundaluhan nga nagkabayo, gitiklop po sa Dios. So ang sa likod sa dagat gianam og tiklop sa Dios. Gawas nga gitiklop niya pati ang mga ligid. Ang mga ligid sa ilang mga chariots di na motuyok. Sa ato siguro uno na iban maglibog ta. Ano di naman matuyok? Yun sa manas Ginoo. Kung sa may imong theory na iban mamunta na sa kung ano man, walay grasa. If imong gamitan siguro og kanang Scientific explanation. scientific explanation, well, wala man kasi dagat. Physics. Oo, nakas dagat. So, Tayan na. pwede. Oo. Pwede. Asa kayo una di Padril nga, di naman mutuyok. Na? Kung ato yung butang, walay Diyos. Walay Diyos. Wala sa Diyos. Nga di man mutuyok. Kung ka lang kuhan, Rus ka. Gawin sa gana. Naon sa kayo tabuan na. So, sila manuna sila, ay, ano hindi mo tuyok na yun. So, saan nila patuyok, di mo tuyok. Nga, ang Ginoo na ni sayo dato. Na yung mga panahon sa ginabuhi nga daw ang mga material, itong mga gamit, kingo ka lang, ikalit sa dysfunction. Nagtuo ka nga ang Diyos, di na kaya niya. Bisa ka na yung cellphone mo, kaya na sa Ginoo gubon. Sa kagabiin mo tulog, sa kagabiin mo nang gamit-gamit, may gina, ako na nang palungon di na ko mong paggamit mo ana. Di na lang, di na mong gana. So, tawag natural nga cause, napoy supernatural cause. Kaya sa Dios, Amen. gubuon ang atong mga devices. Kaya sa Dios, gubuon ang ato ang mga balay. Kaya sa Dios, gubuon ang atong mga computers. Kaya sa Dios, gubuon ang atong utok. Kaya kina niya, nga nung hindi kaya niya, kabalog siya, God of all creation. So, ito nga pag magkuha nga minsan ni mga higala nga, faith today means obeying God's instruction even when the outcome is not immediately visible, and relying on His character rather than the fear of the moment. Kaya bisan kung sa panakalisod imong kaimtang, ang Dios kaya niyong sulbaro lang tanan. Ikatulo mga higala, there is a new freedom. Freedom from fear to faith, from slavery to salvation. Kung imo na siyang tiwason og basa diha, the waters balik, drowning the Egyptian army, and the Israelite people walks through on dry ground and then sees the sea close over their enemies. Ang mga kontra na siradaan apan sila, wala gyud sila maabti bisan pisik na lang sa Red Sea. So makita ni mong trabaho sa Dios mga higala sa pagpahigawas kanila, not only rescues physically but redefines identity. Tawag sila mga katawhan, freed from oppression, marked by faith and worship. Salamat mga higala sa pagkauban ning tabuntagon. I hope na nasabtan ninyo ang ato ang mensahe karon. God bless you.